Kababayan, kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, when you are handling yung mga seryoso na mga bagay sa investigasyon, you should always be level-headed and you should come clean. Hindi pwede na ikaw ay may bit-bit na bagahe at para bagang ikaw ay nagmamalinis pa, kagaya ngayon, itinuturo nyo sila Chis Escudero, Jingo Estrada, at sino pa na may mga campaign contributions during the elections galing sa mga kontraktor na nangungontrata ng kasindikatuhan. And yet, mayroon din pala kayo. Ganon din po sa kay Marcos at sa anak niya. No? Involved din pala sila sa mga kontraktor na ito. Kaya nga pati itong ICI, itong so-called Independent Investigative Committee ni Marcos, na nag-iimbestiga ay halatang-halata na ipinipilit nilang unahin na madugtong sa mga Duterte o sa mga area na may mga project ang mga Duterte or may mga kontraktor na nagloko, tinarantado ang projects, kagaya po ng 2016, 2017, 2018, hinahanap nila yon. Pero ang 2022 to 2025 na mga 1 trillion pesos na pinagdadambong at pinagdudurobo at kinukulimbat nila Marcos at Romualdez, pilit po na iniiwas nitong ICI group na ito na tinatawag ngayon na Rubber Stamp Committee ni Marcos. Kaya nga nag-resign dyan, mga kababayan, si Mayor Magalong. Kasi hindi niya masikmura na pinasakay siya at pinatrap ni Marcos. To the point na ngayon lumalabas na si Mayor Magalong was all along hindi talaga pwede ma-designate on the basis of legal conflict sa batas, sa saligang batas at sa local government code. Subalit pinilit ni Marcos at ng grupo niya, nila Bersamin, na kunwari ay binigyan siya ng pagkakataon na maging bahagi nitong independent so-called investigative body. Pero from the very start, alam nila that Magalong cannot be controlled and cannot be dictated upon. At kaya, nang medyo hindi na talaga nila makontrol, sinabihan na nila, not to his personal knowledge or to a personal meeting with Magalong, no? Una pang inilabas ang pahayag na ito na hindi daw pwede at hindi allowed sa batas ang pagkakatalaga kay Mayor Magalong. May conflict of interest possibly at may violation sa ilang batas. Pero alam na nila Marcos yon at nila Bersamin, pinasakay lang talaga si Mayor Magalong. At ito ay pinalabas una ni pambansang tagapagtahol ni Marcos, si Aling Claire Marites. Si Claire Castro. Yun po ang unang naglabas na there is an order from the President to review the possibility of legal conflict and conflict of interest on the designation of Mayor Magalong dito sa so-called Independent Commission for Infrastructure. Pero ang totoo dyan, kinausap ng magkapatid daw na Rimulya, lalo na itong si John Vic Rimulya ng DILG, kinausap po nila si Mayor Magalong at sinabihan sila na mag-concentrate na lang muna sa involvement ni Saldico at ng kanyang mga grupo at ng taga-DPWH at ng mga contractors ang kanilang investigasyon. Alam mo na yon na it was already an indirect but talagang lantaran na pagsabi sa iyo na wag mo nang pakialaman, wag mo nang kantihin at wag nyo nang subukang abutin pa ang involvement ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Kaya nasaktan ng pride ni Mayor Magalong na parang anong pakialam nito ni John Vic Rimulya sa aming trabaho at sa aming misyon. Hindi naman siya bahagi ng ICI o ng tinatawag na Independent Commission for Infrastructure. At siyempre alam natin na si John Vic Rimulya at si Boying Rimulya ay mga special operations group yan ni Marcos. Ibig sabihin po mga dirty works at mga special project na pang tirada o pang-areglo, yan ang tumitira, yung dalawa na yan. Sa kagaya ng pagpapadukot kay Pangulong Duterte,
yan din po ang lumalabas na mga pangalan, ano? Kasama doon si Gibo Teodoro, pero parang tumango lang si Gibo Teodoro doon, ano? Kaya, hindi po katakataka that indeed a person like Mayor Magalong na mayroon pong natitira pang respeto sa kanyang sarili at kahit papano pinanghahawakan po niya ang dignidad at prinsipyo ng isang matino na public official bilang lingkod bayan ay nag-resign na lang nang ipinatawag po ni Marcos Jr. Hindi na po siya sumipot doon po sa arigluhan. Kaya ipinalit sa kanya itong si General Azorin. Wala din po itong kwentang klaseng chief PNP, no? Maraming mga itinuturong mga bagahe ito at hindi kanais-nais na mga ginawa ng ito ay chief PNP. Tuta ito ni Marcos at ganon din po si Marbel, no? Yung isa sa mga tuta niya maliban kay Torre. So, inalis niya ang may prinsipyo na tao, inalis ni Marcos, pinaalis niya at ipinalit ang kanyang tuta. Kaya nga, tatlo na ang tuta ni Marcos, no? Maliban kay Romualdez na silang dalawa ay nagkakaroon po ng pagiging using each other na ginagamit nila ang kanilang relasyon at conspiracy, nagiging tuta na rin ni Romualdez at ni Marcos itong ICI, no? Wala na talagang kredibilidad yan, no? At ang siyempre, itong Senate Blue Ribbon Committee at si Tito Sotto at si Ping Lacson. Kaya inevitable na mula ngayon o mulit-muli ay magkakaroon panahon ng hindi po inaasahan, subalit magaganap yan na mga banggaan sa pagitan po ng mga Duterte-aligned senators, lalo na po itong very vocal and articulate at malakas din ang loob na makipagbanggaan basta siya ay may paninindigan na sa tingin niya ay tama at tama naman talaga itong si Senator Marcoleta at lalo na kung magtandem sila nila Senator Alan Peter Cayetano at nila Senator Chis Escudero. Maganda po yan at suportahan po sila ng kagaya ni Senator Amy Marcos, no? Dapat huwag siyang tumahimik dito sa iskandalong ito. And so that makita na rin natin po na talagang nawawala the credibility of the Senate Blue Ribbon Committee and the Senate leadership mismo are being eroded by the day. Nawawala po ang pagtitiwala at respeto ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino sapagkat hindi lamang itong ICI ang naging rubber stamp ni Marcos at ginagamit sa kanyang publicity and public relations gimmick na kunwa-kunwari ay nagko-crusade siya laban sa korupsyon, samantalang siya ang arkitekto at si Martin Romualdez ng mga pandarambong at malawakang korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno under his watch, mga kababayan. So, maliban po dyan, tinitingnan na rin as rubber stamp itong liderato ni Itbulaga Tito Sotto at pati po ang ginagawa ni Ping Lacson na pamumuno na kinukwestiyon na ngayon ng taong bayan dahil diskarte ka rin pala tapos nagmamalinis ka dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nga, to the rescue itong mga PR handlers ni Ping Lacson, ano? Itong si Marlo ang pambansang tanga, sabi niya. tinawag ni Senator Marcoleta on live interview dahil binabastos na niya si Senator Marcoleta tungkol daw sa involvement ng asawa ni Senator Marcoleta sa Stronghold Insurance na kliyente nila ang mga Diskaya Construction Group. At sabi naman ni Senator Marcoleta, hindi siyang may-ari ng Stronghold. Siya empleyado doon. So paano nagkaroon ng delikadesa? Issue. Tapos ginigiit niya, dapat pinaresign mo. Kasi pala konektado ang kanilang company. Bakit? Kumpanya ba niya yun? At sinagot siya ni Senator Marcoleta, tanga. Yun pala itong si Marlo Dalisay, ang pambansang tanga sa katawagan ni Senator Marcoleta, ay PR operator ni Ping Lacson. Matagal na. Kasama itong isa pang si Hel Kabakungan na naging senior correspondent ng Philippine Daily Inquirer. At itong si Ray Marfil, no? Ito silang mga sa likod ng mga PR operations. Pag sinabing PR, ito po yung gumigimik sa media para hilutin o i-manipulate nila ang mga public opinion at mga balita na lumalabas. Yun. Pati po dito sa Billionario News Online, involved din po sila at lumalabas
na ang isang mayaman, multi-billionaire na figure sa likod nito ay ng Billionaire News Online ay si Enrique Razon, the port magnate, no? Ito yung may-ari ng Harbor Center, mga container terminal dyan sa Manila Container Yard, sa Port of Manila, at sa maraming malalaking mga port, no? Itong si Enrique Razon, may-ari din ito ng Solaire Resorts and Casino na lumalabas na konektado kay Ping Lacson, itong si multi-billionaire Enrique Razon, allegedly, ang siyang nagmamay-ari talaga nitong Billionaire News Online at pati itong DZ, what do you call that? Abante Radio or Abante Radio. Abante Radio. Na nagsisilbing rescue operator for special PR, publicity relations, and public gimmick for media ni Lacson. Wow! Yan ay ayon kay Ginoong Jay Sonsa, isang batikang journalist. Nakita ko kaninang umaga, binubulgar niya itong mga personalidad na si Marlo, ang pambansang tanga Dalisay, na nakabangga ni Senator Marcoleta on live interview on air, at itong sina Hil Kabakungan at Ray Marfil na dati na sa PCOO. Ayun. I think sa panahon ito ni yung dating PCO na ngayon ay wala na, pinatanggal din po ni Marcos, no? Not kay Trixie, yung pumalit kay Trixie, si Garafil. Ayun. So abangan po natin ang Salpukan Part 2. Kung hindi po Lunes, baka Lunes nga, dahil maraming mga patot sa dahan na nagaganap. At ito po ay nakikita natin that the institutions of government that should function well ay nagkakaroon po ng bitak at banggaan. I'm talking about the legislative branch of government, the Senate and the House of Representatives. Dahil po kay Marcos at kay Romualdez, ginagamit nila sa maruming laro ng politika para pagtakpan ang kanilang kahindik-hindik at karumal-dumal na krimen na hindi sasabog ng todo-todo hinggil sa pandarambong at pangungulimbat at malawakang korupsyon na sila din po ang punong salaring kriminal na nag-arkitekto nito. Ngayon, pinagtatakpan ito ng kanilang mga special agents and operatives sa Senado, kasama po dito ang pagkontrol pa rin nila ng House of Representatives. So kapag nag-malfunction po ang isang bahagi ng gobyerno like legislative branch, kung saan dyan po nanggagaling ang mga batas at ang pag-a-approve ng budget upang ito po ay maging batas at maipasa na sa presidente para pirmahan ng lubusang maging General Appropriations Act, ang buong operations of the government will be affected seriously. And that can possibly lead to a failed state. Kung ang isang gobyerno or bahagi ng gobyerno, tatlo yan, executive department or executive branch led by the president at kanyang mga gabinete at kanyang agencies of government. And then, ang judiciary, sa korte naman po ito, at ang legislative, ito yung Senado at House of Representatives. Obviously, nasa landas po ito ng irreversible and very clearly ay nasa road of hindi na mapipigilan na banggaan at mahirap na i-repair ni Marcos ito